afternoon po. Yung iba, hindi pa nakaka-recover sa pag-upload ng picture. Mula kahapon natin, no? Punong-puno na yung mga Facebook, hindi na natatapos, no? Talagang praise God, no, sa ating anniversary, no? Last week. Sino hindi naka-attend, no? Si Sonia, hindi ko nakita. No? Si Brother Jeff, no? Kararating na. Cheryl din. Sayang, no? Na-miss ko yung, yung ating anniversary, no? At talagang isang pagpapala, no, sa Panginoon na tayo makabot ng 9 years, no? Sabi mo nga doon sa opening remarks, nag-start lang tayo sa Word, Pray, and Breakfast, no? Naalala ko yun, kami ay nasa YWCA, no? Yung small room doon. Actually, merong parang Bible study lang sa morning. Then, ayun, nag-share lang kami ng parang Bible study. Then, merong tawag dito, breakfast afterwards. Then, ayun na. So, so, lahat ng nangyayari sa atin, sa naniniwala ko is because of God's will, no? Inaalaw ng Lord, no? Kaya, pasalamat tayo sa Lord. So ngayon, no, ang ating pag-aaralan is about accountability. Wow. What a word, no? Accountability for eternal impact. No? At makikita natin yan sa Luke 16, 1-12. No? It's about the parable of the shrewd manager. No? At pag-aaralan natin, no? So let's dive in na, no? So let's start. Tignan natin yung ating main verse, main key points verse natin sa hapon. Okay, yan. Sabi dyan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. No? Paborito ko itong verse na ito, actually. This is my principle, no, sa buhay ko. Sabi ko gano'n na kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi tayo mapapagkatiwalaan sa malaki. At naging principle ko yan when I was starting in my early Christian life. No? Sabi ko, Lord, kung ano meron ako, I'll use that and ikaw na pong bahala. And the rest is history. So, ganun siguro sa iba sa inyo. No? Maybe God has may ni-steward sa inyo and you've been faithful to that in very little thing. And you were blessed, no? Makikita natin dyan kung ano yung mga accountability natin with the Lord, no? So today, no? Before we start, let's pray, no? Lord, thank you so much for this opportunity and this privilege that we can study your words. And thank you so much for this wonderful day as we commemorate your goodness to us last week. Thank you so much for the past celebration dahil talagang we saw how you have been faithful to us for the 9 years of our existence as a church. Truly, this is not our church, this is your church. Help us, Lord, to edify each other, build each other, Lord, para mag-glorify namin ang iyong pangalan. And as we study your words, Lord, we pray na mangusap ka. Let your Holy Spirit move freely sa kalagitnaan namin. Nang sa ganun ay makita namin ang inyong Messiah for today. And let your words be active and alive today para nang sa ganun ay makita namin ang power ng iyong word sa bawat buhay namin. In this we pray, in Jesus' name, amen. So, today, no, sabi nga dyan, no, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, no? And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Very familiar ba? Dishonest with little, no? Babalik na naman tayo sa kontratista, no? So, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng maliit na project, you should be faithful to that, no? Kung ano binigay sa'yo, no? So today, we're diving into one of Jesus' most puzzling parables. No? Parable to, no? The story of the unjust steward in Luke 16, no? Kung kayo may mga Bible, just open it in Luke 16. Basahin niyo yung 1-12 as I discuss it one by one, no? Babasahin natin yan from 1-12, no? But when we look closer, no, it seems like Jesus is praising dishonesty, no? Pero mali, no? We should not, parang pinopromote yung dishonesty when you read that, no?
Pero mali, no? Pero pag you look closer, no, we see something far more profound, a call to live with eternal perspective, no? To steward wisely and to prepare for the moment we all must face. Ano yun? Accountability before God. No? Yan yung pinaka-message itong parable na ito. No? So, the title of today's message is Accountability for Eternal Impact. No? Makikita niyo sa ilalim, no? Habang di-display ko yung mga slides, ito yung ating topic for today, no? Nandiyan yung verses, no? Malaki ba masyado? Okay. Oo nga, no? Sa akin, malinaw kasi malapit ako, no? So anyway, just a footnote, no? So, that word accountability can make us, uncomfortable, no? Minsan, napaka-uncomfortable ang word na accountability. Bakit? Kasi may naka-akibat na responsibilities, duties, no? It reminds us that our lives are not our own, that we are managers, not owners, okay? Buhay natin tayo managers, not owners. Of everything we've been given, no? Ano-ano yung mga yan? Time, talents, no? Finances, what else? Even love, no? Yan, describe nila, no? Relationship, influences, no? These are all entrusted to us by God, no? Yung mga yan, in-entrust sa ating mga, lalo ng mga anak ng Diyos, no? But here's the good news, no? Tayo ay harap sa Diyos one day, no? And we will give an account sa mga ito, no? But here's the good news. Jesus doesn't just warn us. Hindi niya tayo wina-warn only, but He equips us, no? He shows us how to live wisely, how to invest in what truly matters, and how to turn even temporary resources into eternal rewards. So as we walk through this parable, I want us to ask this question. Tanungin niyo yung sarili niyo, no? What are these questions? What would happen if God audited your life today? Not your money, but your motives. Paano pag inaudit ng Diyos ang buhay mo ngayon? Pangalawa, are we managing what God has entrusted to us with wisdom or carelessness? No? Namamanage ba natin yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Pangatlo, are you investing in things that will last beyond this life? No? Nag-i-invest ba tayo sa mga bagay na beyond this life, hindi lang dito sa lupa? No? What if earthly wealth could impact your eternal destiny? No? Yung mga tanong. No? So just focus on these questions, then we can slowly build up yung ating topic. So let's open our hearts and our minds to what the Spirit wants to say today. No? Because this is not just about money, no? Tandaan natin. Hindi ito tungkol lang sa pera. Kundi about a mission, it's about eternity. No? So anong una natin makikita, no? Let's go through. No? Una, the crisis of accountability. No? Sige, basahin natin. No? Accountability is inevitable. Hindi yan maiiwasan ng accountability. Kahit saan ka, kunyari, kayo nagtatrabaho sa bahay, di ba? Pag may hindi kayo nagluto, accountable ka doon, di ba? Pagalitan ka ng amo mo. Sa trabaho, pag hindi mo ginawa yung duty mo, kunyari may inuto sa yung amo mo, tapos hindi mo ginawa, accountable ka doon kasi sa'yo ni binigay yun, di ba? Ngayon, no, sabi na, basahin natin. Jesus told his disciples, "There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, 'What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.' The manager said to himself, 'What shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses.' So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, 'How much do you owe my master?' 900 gallons of olive oil,' he replied. The manager told him, 'Take your bill, sit down quickly, and make it 450. Then he asked the second, 'And how much do you owe?' 1,000 bushels of wheat,' he replied. He told him, 'Take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly.
For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? We are stewards, not owners. Okay? Tandaan nyo, steward tayo, hindi tayo owner, no? Kung oras ka na nag-Facebook, no? Na hindi mo na mamalayan. Kaya nanood ka ng short ng YouTube. Ay, baka isang oras na ako kapapanood dito. Nakatawa ka lang doon sa mga shorts, di ba? Okay, no? So, whether sa work mo, pagpapahinga mo, pag-worship mo, all matters to God, no? Okay? Ano ba yung mga common use na, common ways we misuse our time? Procrastination. Ano yun? Ano sa Tagalog yun? Procrastination. Yun! Manyana habit. Alam niyo manyana habit? Mamayana. Hindi niyo alam yun? Lumang-lumang ano na yung term sa Pilipino Manyana habit na ano natin yan sa mga Spanish Spanish, no? Manyana habit. Mamaya na yan, no? Hanggang mamaya nandyan na. Nagkumahog ka para matapos. Mamaya na ako maglalaba. Mamaya na ako magkapalansya, di ba? O, di ba? Mga ganyan na habit. Distraction overload, yan. Ano yan? Constantly checking your phone. Yan. Social media, entertainment, instead of focusing on what matters. Kunyari ikaw, nasa important meeting. Wala yung tingin mo sa cellphone, no? Alam niyo po yan? Ako, boss namin, ganun eh. Nag-meeting kami, tapos, nagsasalita ka, di ba? Ako nagpe-present. So, nakikita mo sa side nagsa-cellphone. Di ba? Hindi, minsan, boss yun eh. Director yung ano eh. So, gano'n, no? Minsan gano'n, no? Nakaka-distract, no? It's a wasting, no? O kaya pag-a-attend ng service, no? Yan, mga phone nyo. Panay silip, uy, anong oras na ba? Uy, ano masabi na? Baka may nag-chat na sa akin, magkikita na kami kumari mamaya. May lakad kami, no? Okay. So, lack of prioritization, yan, no? Yung time management, no? Nagkukumahog na sa'yo, dami namang trabaho, pero hindi mo ma-prioritize kung ano yung unang-unang gagawin. Yan, time management, no? Overcommitment, no? Lagi kang say ng yes, yes, yes. Sino mga ganyan? Pag sinabi ng boss, yes, boss. Yes, boss. Hindi makano, no? Yan, no? Yan, mga yes ng yes, no? Laging yes, no? O kaya, neglecting rest, importante ito, no? Lalo na, pag Sunday, no? Binigyan ka ng rest ng Lord. 7 days isang araw, pahinga. Sa Sunday, bigyan mo sa Lord, magsimba ka, no? Living without intention, ayan, no? Yung nagdidrift yung buong araw. Uy, Tuesday na pala. Uy, Wednesday na pala. Ang bilis ng araw, pero hindi mo alam kung ano na nang-amplish mo, di ba? Yan, no? You're wasting the time, no? Yan. Ayan, nagtitinginan kayo. Mukhang guilty. No, di ba? Natapos na yung oras buong araw. Parang wala akong nagawa ngayon, no? Alam niyo, kasi na-waste na, no? Ano pinagagawa niyo? Yung araw natapos, yung week natapos, buwan natapos, wala nangyari, no? Taon, no? Uy, mag-iisang taon na, di ba? Ano na ngayon? October, Malapit na mag-November, 2 buwan na lang, 2026 na, di ba? Oh, mabilis lang yan. Yung anniversary nga kailan namin pinanalo ng mga officers? 3 months before, 4 months before. Sabi ko, mabilis lang yan. Mabilis. Last week na yun, di ba? Okay, so accountability, we will be asked how we use our time. Did we waste it? Or did we invest it in things that matters eternally? Pangalawa, finances. Yan, sabi dyan, ayaw. Pag finances, ayaw. Kasi ayaw nyung pakinggan, no? Anong sabi dito? But remember the Lord your God, for it is He, what? Who gives you the ability to produce what? Wealth. Okay, sa Deuteronomy 18. Binigyan tayo ng ability ng Lord mag-produce ng wealth, no? Sa Lord pala galing yun, no? Everything we have comes from God, no?
We are stewards, not owners. Our financial decisions, giving, spending, saving reflects our values and trust in God. Ano yung mga common ways na nami-mismanage natin ng money? Yan, baka mamaya, no? Impulse spending. Yan. Ano yung impulse spending? Shopping. Bili ka ng bili. Ang dami mo ng tasa sa bahay, no? Plato, plancha, sapatos, no? Ay, nako, ayaw ko magsalita ng sapatos eh, kasi dami ko ng sapatos. Pero ginagamit ko naman, no? Ano pa? Bag, no? May Gucci. Ay, grabe, no? May pangsako. Ano, Gucci, Gachi, ayan. LV, no? Grabe, no? Spending, no? Okay, kahit, ay, naku. Di ba, pag pumunta ka doon sa Daiso, $2 lang yan. Pag nasa bayad ka, $50 na kasi dami mo nabili, no? Spending, no? Lack of budgeting, yan, hindi ka nagbabudget, yan, no? No, hindi ka basta pumasok yung sahod, gastos agad. So ngayon, nababaon ka na sa utang, no? Yan, yung debt addiction, no? Ibig sabihin sa utang to, no? Pag may credit card, mabilis mag-tap. No? Hindi mo na mamanage, uy, naku, overspending, di ba? Pag dating ng bill, mas malaki pa yung bill kaysa sahod mo, naku po. Yan, credit card, no? Yan, ignoring generosity, no? Hindi ka nagbibigay. Withholding help from others or neglecting charitable giving can reflect a self-centered view of money. Materialism. Ano yan? Ibig sabihin, materialistic ka, no? Ibig sabihin, pag walang kotse yung ano sa'yo, okay, bad sa'yo yan, no? Parang tuloy nung kabataan ko, yung people, no? Niloloko namin na pag yung babae na, no? Ano siya, dapat God's will, no? Ay, narinig yun na ito. God's will, ano yung God's will? Kotse. Di kotse dapat yung mapapangasawa mo, mayaman, no? Nagiging materialistic, no? Okay? Okay, neglecting savings, no? Hindi kayo nagsisave. Paano? Pag sumahod, pinagdadala niyo lahat. Hindi ko sinasabing masama, pero magtira naman kayo, no? Wala na kayong pambili ng pang top card, wala na kayong pangkain, di ba? Pag lumalabas kayo, para kayong kasi wala kayong nilalagay, tinatabi sa inyo. So, magtabi tayo. It is a wise spending of money, no? Financial secrecy, itong nakatakot, no? Ano sabi dito? Hiding spending habits or financial decision from partners. Ako, no? May ginagastos, bibili ako ng sapatos. Bibili ako ng pang-online game, di ba? Yung mga ganyan. Hindi alam ng asawa. Saan mo na ginagamit yung no? Grabe, no? Nagtatago, no? Yan, no? Financial secrecy, no? So God will ask us how we use our resources. Did we help others? Did we support His work, no? Were we generous or selfish, no? So ano pang mga bagay na our gifts. Yan. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. May mga gift tayo, no? Gusto lang natin lumisip ng gift, no? Pero ayaw natin gamitin yung mga gift natin, ano yun? It's, talents, skills, spiritual gifts are given for purpose, no? Kung kaya nyo mag-encourage ng iba, encourage it, no? Kung kaya nyo magbigay, giving, no? Kung kaya nyo mag-share ng Word of God, yun yung gift, use it, no? Ano ba yung mismanage natin ng gift? Neglecting them, no? May gift ka, pero ayaw mo paggamit. Kaya marunong ka kumanta. Ayaw mo kumanta dyan. Hanggang sa naitago mo na yung paus ka na, hindi ka na kumakanta, kasi hindi mo pinapagamit sa Lord. Nabilib ako sa mga kumakanta rito, no? Sige lang, no? Nalala ko yung kanta natin ng choir, eh. Dahil hindi kabisado yung kanta, anong sabi? Yung destroy, naging deploy. Yan, no? Sino yun? Destroy your saints. Naku, patay tayo rito. Diba? Narinig ko sa likod, eh. Pinahayaan ko na lang, eh. Yan, ha? Booking na booking. Napapagaling kasi, ano nga ba yung deploy o destroy? Ay ba? Hindi naman, likod, maraming na sa likod, narinig ko lang. Okay, no? Grabe. So, paggamit tayo sa Panginoon. So, using them selfishly, no? Oo, ano? Next time, lagay tayo ng malaking Manila paper dyan. Okay.
Nandun si Joey, no? Napakita mo niya, nakalagay na, tapos gaganon pa niya. Parang sa news, no? Okay. O kaya ginagamit niyo selfishly, bakit? Yung gift niyo para sa personal gain, no? Recognition, no? Gusto niyo makilala. Uy, ganda ng boses niya, no? Sister, ano, no? Yan, no? Selfish, ano? Rather than serving others. Or comparing with others, no? Feeling inferior or superior, no? Inferior, mas magaling siya sa akin. Ay, mas magaling ako dyan. Mas magaling yung lolo ko, no? Ayun, misusing them. Applying talents in ways that harm, deceive, or manipulate, no? Like using charisma to control or creativity to promote harmful content. No? Yan. Failing to acknowledge the source. Ayan, no? Kunyari may gift kayo, may talent kayo, tapos sabihin, oo, kasi graduate ako sa music, eh. Kaya magandang boses ko. Kasi umiinom ako ng salabat gabi-gabi. Kaya magandang boses. Oh! No, ganun, no? So, failing to acknowledge the source, may galing sa Diyos yan, eh. Eh, paano kung mapaus ka, no? Ako nung last week, no? Actually, pinaus ako, no? Kasi bumalik yung ubo ko, no? Pero praise God, no? At naitaos naman natin yung ating ano. Burying them out of fear. Yan, ayaw kong gamitin yung talent ko. Kasi, hindi naman ako pinapansin sa church, eh. Ano bang talent mo? Magwalis. Uy, huwag yung tawanan nyo, no? Maglinis ng ano, di ba? Mga talent yan. Walang pumapansin sa akin. Hindi na ako paano kapagkamit sa iyo. Wala kasi akong talent, eh. Mahihain ako, eh. So, yan, pag binibury nyo, gaya ng parang bulog na talents, ano? Eh, papagalitan kayo ni Lord, no? So, we'll give an account on how we use our abilities, no? Atin ba itong ibinuro? Buro yung ano, eh, no? Sa, alam yung buro, yung binaon mo ng matagal, amoy bulok, pero masarap, no? Yung binuro mo, yung hindi mo ginagamit, no? Ito na, dito tayo sa next, no? Medyo sensitive to, no? Love, yan. We love because He first loved us. No? At saka yung ano, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love your neighbor as yourself. Ito pong dalawang to, no? Sinamarize ni Jesus Christ into two. Yung 10 commandments, sinamarize ni Jesus into 2 commandments. Yung importante. Una, our love for God. Second, our love for your neighbors, for others. Sinamarize na niya, ito yung, sabi niya, hindi ako gumagawa ng bagong commandment. Ito ay sinamarize niya. No? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Buong puso mo. Ba't ba tayo umiibig? Yan ang tanong. Bakit tayo, what is the reason? Kasi sabi rito, we love because God loves us first. Nanggaling sa Diyos yung pagmamahal at binigay niya sa atin. Tinuro ni Jesus that loving God and loving others are the greatest commandments, no? So relationships are sacred, no? Lalo sa mag-asawa, no? How we treat family, friends, strangers, even enemies, di ba? Sabi gano'n, love your enemies as yourself. Wow, ang hirap yun. Di ba? How you treat yourself, you treat your enemies. So paano? Pag nakita mo mabaho yung sabon, no? Naliligo ko. Bigyan mo ng sabon, no? Yung kaawin, yung baho mo kaawin, ito, sabon, no? Makasuntukin ka na, no? Eh bakit naliligo ako, eh, di ba? I-treat yung sarili ko, no? Eh, ibig sabihin, kung anong ginagawa mo sa sarili mo, gawin mo dun sa kaawin. Napakahirap nito. No? Nakikita mo pala yung kaawin mo, kumukulo na dugo mo, di ba? Yan naman, buhok pa lang, kilala mo na, eh. Nakatalikod, kilala mo na ito, no? Iiwasan mo, no? Pero sabi, love your neighbor as yourself. We are stewards of God's love. Alam niyo ba, ang love ay dinrate ng God, no? But not everything we love is worthy of our deepest affection. Okay? Scripture warns us that when we elevate career, wealth, self, relationship above God, we risk turning good things into idols. Ini-elevate mo, mas mataas yan kaysa God, nagiging idol yan. Di ba sabi ng Diyos sa Exodus 23, you shall have no other gods before me. Ano sabi niya sa, love the Lord your God. Sabi dito, no? With all your heart. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. Kailan ba nagiging considered sin ang pag-ibig? Tingin tanong, no?
When is love considered a sin? Naisip niyo na ba yun? If God is love, no, paano magiging kasalanan? No? Sabi rito, no, love, in its purest form, is a gift from God. No? Means to reflect His nature, bring healing, and foster righteousness. Pag galing sa Diyos, pure yan, holy yan, at pag meron tayo yan, dapat pure. Ibig sabihin, walang halong ano, no? But love can become distorted. Alam niyo ba? When it's directed towards something or someone in a way that contradicts God's will or leads us away from Him. Ano yung mga common misplaced loves? Career. Yan. So gusto mo, love na love mo yung career mo, no? Work is good. Maganda yung trabaho, di ba? Kaya nga tayo may trabaho para bigyan natin ng magandang buhay ang ating family, di ba? But when it becomes our identity or obsession, it replaces God. Yan. Huwag maging yung trabaho sa above God. Ako, napapaisip na ako, mag-retire na ako. No? Bata pa ako sa akin, naku, hindi po pwede kasi kailangan ko mag-ipon naman kami kasi malapit na rin graduate yung mga anak ko. No? So, pero hindi ibig sabihin, kaya nga si Brother Jeff, mayaman na no? ilang taon ka nang graduate yung last na nag-graduate? Oh, 3 years ago pa lang yun? 5 years, no? Di pagtapos nun, dapat mag-ipon ka. Kailangan mong umasa ka sa family mo, no? Hindi natin sila pinag-aaral para makatapos. Tapos, tayo naman ng although yun yung responsibility ng mga bata, no? Pero, hindi natin dapat ang tawag dito. I-asa sa kanila, no? Mag-retire na ako, nandiyan yung anak ko, no? Paano kung hindi God's will, no? Ano mangyari? So we may sacrifice time with Him, sa Diyos, family or church, for success and recognition, career, wealth, no? Money is a tool, not a master. Yan. Masama ba ang pera? Hindi, no? Hindi masama ang pera. Ginagamit natin yan para, minsan sa mission, pag-advance ng kingdom, kailangan mo ng pera. Pero, the love of money is the root of all kinds of evil. Yung pagmamahal mo sa pagpera, yung sinasanto mo na siya, uy, mahal na mahal kita, Quezon ba yun? Sa pera? Sino yun? Sino yung mga presidente doon? Quirino. Ay, Quirino. Mahal na mahal kita, Quirino. Yung pala, pera pala yung mahal mo, no? Ha? 20 pesos. Ano yung pinakamahal? Ninoy Aquino, 500, di ba? 1,000 sino? Agila. Ha? Agila. Agila? Mahal na mahal kita, Agila. Bakit? 1,000 eh. Oo nga. Grabe, sobrang tanda ko na. No? Hanggang 20 lang pala yung ko, pagmamahal. No? Grabe. Ang cheap ko, no? Okay, no? Wealth, no? Tool mo. Eh? When we chase wealth, above all, we begin to trust it in more than in God's possession. Self, yan. Meron yung nagmamahal sa sarili. Yung gandang-ganda sa sarili. Ano yan? Gwapong-gwapo sa sarili. GGSS, no? Gandang-ganda sa sarili, GGSS. Saan mo ba narinig yun? Yun, no? Yung lahat, gwapo ko ngayon, no? Grabe. Pag lumalakad daw siya, lahat tumitingin sa akin. Yung pala, may nakasabit na tissue dito. Galing sa toilet, no? May nakita akong ganyan. Ako nahihiya ako. Sabi, paano kaya sasabihan to? May nakasabit na tissue kasi nakataas yung ganito, no? So anyway, no? Gandang-ganda sa sarili, no? Proud na proud sa sarili. Minsan, nagyayabang na tayo. Uy, tapos ata ako ng doctorate, no? Conductorate. Conductor pala ng bus, no? 8 years. 8 years, high school pa lang yun. 8 years high school. No? Minsan, ginagawa natin sa sarili. Tayo, no? Inaangat natin sa sarili. Ito na, relationship. Loving others is biblical. Totoo yan, no? Yung mahalin yung iba, biblical yan. But no human relationship should take the place of God. Wrong relationships, yung toxic, sinful, distracting, can pull us away from His will. God designed love to be holy, gaya ng sabi ko, no? Life-giving, and aligned with His will. But when our relationship deviate from His design, whether through romantic involvement, no? Between same gender, adultery, or emotional entanglements outside marriage, we step outside of His intended boundaries.
Ano bang signs ng love kung sinful siya? Una, you compromise your values or faith to maintain the relationship. Yan, no? Alam mong mali, pero nandun ka pa rin. Ayan ang it becomes sin in love pag kino-compromise mo yung value mo, yung faith mo, para ma-maintain yung relationship. When you feel spiritually distant or conflicted because of the attachment. Or you justify harmful behavior in the name of love, no? Mahal ko siya kahit na nasasaktan ako. No? Happy naman. Saan ba hinugot yun? Hinugot sa baul. Yan. You promise the person or thing above your relationship with God. No? Mas angat siya pagdating ng, pag pinadecide ka, yung Christian life mo o yung relationship mo? Relationship, no? No? Mas nauuna, no? Pag sinabing, huwag ka magsimba, no? Dahil, relationship, no? Hindi ka magsisimba. Alam niyo, yun nga, kwentungan, yung Indian friend ni nurse, no? Yun nga yung problem niya. Kasi yung asawa niya, nire-restrict siya pumunta sa simbahan. So we are stewards of the love God gave us. Not just on how we receive it, but on how we express it. Paano? Honoring marriage as sacred. Fleeing sexual immorality, whether physical or emotional. Okay? Hindi porket may physical kayo, ayun na yun, no? Emotional din. Submitting our desires to God's authority. Loving others without compromising truth. Yan. So yun yung love, no? Nagiging kasalanan siya. How about these influences, no? We are entrusted with influences. Uy, pusong influenza. Magkatuloy, no? So mag-ingat ng konti, no? Yung flu, no? Usong-usong yun, so be careful, no? You are the salt of the earth. You are the light of the world. Ano sabi dyan? Matthew 5:13-16. Tayo ay ilaw, tayo ay asin ng mundo. No? Ano ba yung influence? It is the ability to affect how others think, feel, or act, no? Believe it or not, no? Bawat isa sa atin may influence. No? Alam niyo ba yan? Na may influence tayo sa ibang tao. Yung teacher, paano siya nag-influensya? Nakwento nga yung mga anak ko nung nag-aaral sa rito. Mas takot pa sila sa teacher kaysa sa amin. Sabi ng teacher ko, wag na ako. Grabe, takot na takot sila. Ganun ka-influential ng teacher. Friend, yan. Paano naka-influence yung friend? Yung advice, di ba? Alam mo yung advice ko. So, siyempre, pag nakinig ka sa advice, no? Yung dress, pareho kayo ng dress. Di ba? Di ba naka-influence? Kanya, sa Sunday, pink tayo. Red tayo, di ba? Hindi ba nakaka-influence yun? Di ba nakaka-influence? Green, di ba? Kaya pusya, no? Pink na tayo, sapatos, nakaka-influence siya. Parent, paano naka-influence ang nanay at saka tatay sa inyo? Pamananalita nyo, kunyari, lagi yung naririnig, no? Para tuloy na alala kong panilis ng pastor namin. Kawawa yung bata. Saan ka ba nakatira? Sa impyerno. Bakit? Kasi yung lagi na rin. Sinari mo, Diablo, no? Lagi kasi nila, no? Yung lagi binabagit. Kaya totoo yan, no? Kung ano yung naririnig sa bahay, nadadala ng bata. So, be careful, no? So, statistics and psychological, agree, research shows na people are more likely to change behavior when they see modeled by someone they trust. Diba? Totoo yan, di ba? Kapag may nakita ka, pinagkakatila ka, gagayahin ko yan. Gagayahin ko yung tatay ko, di ba? Kunyari, pinatrust mo yung tatay mo. Gagayahin ko yung nanay ko, no? Hanggang sa nadadala mo yung influence yun, no? Ano yung mga Bible characters na may example ng influence? Si Joseph, di ba? Yung bansa ng Egypt. Daniel, no? Na-influence yung king. Si Paul, na-influence yung generations through searching, teaching and examples. Si Jesus Christ mismo, no? He changed the world. So, tayo ay ilaw at asin, no? Pag may church, no? Hindi kasi magsisimba, umuulan eh. Bakit? I am the salt. Baka matulog ako. No? Ginawang practical, no? Baka matunaw ako pag lumabas ako eh. Hindi na ako mag-church. Patay tayo dyan. Okay? So, how do we mismanage influence? Ayan, using it for self-promotion. Ayan.
Leading without integrity. Di ba? Wala naman nakakakita eh. Dudukot ako ng isang candy. Yan, yung mga, wala naman nakakita. Di ba? Uy, ang Diyos nakatingin sa inyo. Sabi sa Bible, no? Nothing in all creation is hidden from the sight of God. Everything is, uncovered and laid bare before the eyes of whom we must give account. So nakikita yan, kahit saan, magtago ka man sa ilalim ng kuweba, anong gawin mo, nakikita ng Diyos ang ginagawa natin. No? Silence in critical moments, no? Alam mong nasa mali, pero dahil tahimik ako, nakakatakot magsalita eh. Pero nasa tama ka, okay? Manipulation, minamanipulate mo yung neglecting responsibility, no? Ikaw dapat ang magluluto, nakatulog ka. Yan. Ikaw maghuhugas, naghugas yung kapatid mo, no? Yan, yung di ba, mga bata tayo. O kuya, ikaw nang nahugas ko lang kagabi. Di ba? Tulakan kayo, no? Naalala ko yung mga kapatid ko talaga. Nag-aaway pa kami, nagsusuntukan kami, grabe nung bata ako. So spreading negativity, ayan. No? Alam mo si nakita ko, may kasama. Sino kasama niya? Guwapo eh. Di alam, pinsan pala yun, no? Chismis na agad, yan, no? Chasing popularity over purpose, yan. Gusto mo maging popular, kaya ano-anong pinaglalagay mo sa sa social media, di ba? Popularity over purpose. Wala namang purpose yung di ba? Yung mga content ngayon ng wala namang purpose, but they keep on posting, no? Okay. Anong account? One day, we will give an account for how we use our influence, whether to glorify God or serve ourselves. No? Bakit Ba't importante yung stewardship ng influence? Hindi lang to sa mga pastor, sa leaders, or public figures, no? Every believer has influence. Saan? Sa family niyo. Okay? Anak niyo, di ba? Kapatid niyo, kamag-anak niyo, may influence kayo. Workplace, community, church, no? So, one day, harap tayo sa Diyos, tatanungin tayo, paano ginamit yung influence niya? So, sabi rito, no? So then, ito yung verse natin, no? Each of us will give an account of ourselves to God. Romans 12:44. Tandaan niyo. So, lahat tayo haharap sa Diyos, no? So, hindi na tinatakot ko kayo, kundi gisingin tayo sa ating mga responsibility as Christians, no? To remind us that life is short, di ba? Anong latest na nabalitaan natin na namatay? Sino siya? Chensa, di ba? Bata, ilang taon? 19. So life is short, no? Hindi natin alam. So yung accountability natin, we should recognize na tayo nagkamali. Aminin natin, no? Tapos balik tayo sa Panginoon, no? Sabi natin, ito yung choice ko, Lord, patawarin mo. Trusting in His mercy, no? Magtiwala tayo na ang ating Diyos ay puno ng awa. Kung hindi, di ba? Ginunaw na niya yung mundo. Hindi siya naawa sa atin. Realigning our lives with His design, no? God calls us to return. Align natin uli yung ating mga buhay sa Kanya. He's calling us back. So, anong strategy, no? Balik tayo sa parable, no? Anong strategy niya? Wisdom in the face of judgment. The manager said to himself, "What shall I do now?" Sabi niya gano'n, wala na siyang trabaho eh. My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig and I'm ashamed to beg. Siguro, no? Contractor siguro to. Kasi tingnan mo, nahiya siyang dig ng lupa. Tapos nahiya siyang mag-beg. Galing ako sa mayaman, dami ko nakurakot eh, di ba? Paglabas ko, nandyan na yung swimming pool. Ang dami ko sasakyan, mamimili lang ako. Di ba? Biskaya, no? Biskaya pala, sorry. So I know what I'll do. Sabi nga ng shrewd manager, ano yung shrewd sa Tagalog? Tuso? No? Tuso? I know what I'll do. When I lose my job here, people will welcome me in their houses. Sabi nga, yung gagawin niya. So, he called in each one of his master's debtors. Mga may utang sa master niya. Tinawag niya isa-isa. Sabi nga sa isa, "How much do you owe my master?" 900 gallons of olive oil. He replied. The manager told him, "Take your bill, sit down quickly and make it
450 from 900 naging 450. Tama ba itong ginawa niya? Okay? Then he asked the second, and how much do you owe? 1,000 bushels of wheat. He replied. He told him, take your bill and make it 800. Yung ginawa nitong talino niya, no? So, wisdom in the face of judgment. Anong ginawa ng steward? He acts decisively to secure his future, no? Faced with losing his job, the steward thinks quickly, no? Nag-isip siya ng mabilis, mawalan ako ng trabaho. Hindi ako lumaki na siguro, laki sa layaw to, no? With silver spoon or golden spoon, no? Dahil sa pinagkatiwala. Ganito yung mga yung mga mayayaman na finance manager, no? Mga gano'n, no? Parang gano'n siguro yan. Hindi ako marunong ano ba to? Magbungkal ng lupa, no? Nahihiya akong beg. So ginamit niya, agad siya. He acts decisively. He uses his remaining influence to build relationship, no? The steward knew his time was short. Excellent niya eh. Kasi wala na siyang trabaho. Ikaw, kung wala ka ng trabaho, anong gagawin mo? Kasi hindi ka sanay sa mga So tandaan natin, no? Hindi ina-approve ni Jesus o pinipraise niya yung dishonesty. He is highlighting the steward's urgency and foresight. Nakita niya na, ganito pala mangyari sa atin, no? Sabi ni Jesus, if only the children of light, sino yung children of light? Christians, we who came to know Christ as their personal Lord, as our Lord personal Savior, were as shrewd, kasing tuso in spiritual matters, hindi sa mundo, spiritual matters, as the children of this world are in earthly ones. Kinumpare niya. Itong shrewd manager, magaling. Ano yung ginawa niya? Ginamit niya yung resources niya, influence niya, to gain. Sana ganito rin tayo mga Kristiyano. Sinasabi niya. No? So, ano yung application niya? Tignan natin. Faithfulness leads to true riches. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Sabi ni Jesus, for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind. Diba? Matatalino yung mapanglamang, diba? Lahat ng panggugulang, diba? Sabi dito, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Ano yung ibig sabihin nun? The master praises the steward's foresight. Nakita niyang dapat gawin niya nung nakita niya yung problema. Kayo, kunyari may problema kayo na naranasan. Kunyari, mawalan kayo ng trabaho. Ano gagawin niyo? Siyempre, mag-a-apply kayo agad, di ba? Hintayin niyo pa ba mawalan kayo ng trabaho? Kunyari, binigyan kayo ng warning. Di ba? So, nag-act siya. Ngayon, Jesus contrasts worldly wisdom with spiritual naivety. No? Believers, no? We should be wise in using earthly resources for heavenly gain. So, ano yung principle of stewardship? Una, listen natin, use wealth for eternal purpose. Ano sabi gano'n? Yung gamitin natin, yung ating wealth, paano? Yung pera kasi temporary yan. May nakita ko, pinadala sino sa amin na nilagay sa alkansya yung pera. Tapos, pagkita niya, parang puro kagat ng at kaya. Kasi nilagyan ng alkansya, kahoy. So, ibig sabihin, may mga insekto, di ba? Yung pera, kahit anong tago mo, masisira. No? Money is temporary. But it can be used to build eternal relationship. Paano? Kunyari, may kaibigan kayo na alam yung hindi pa nakilala sa Panginoon. Hindi ka pa ba kumain? Use it. No? Ano ba yung $10? Well, sabi mo, Pastor Bob, wala nga akong $10. Eh. Pero sabi mo, use your wealth. No? Kung ano meron tayo. Generosity sa ministry, missions, churches, no, that spread the gospel. Help the poor and vulnerable, no? Poor nga ako, dapat akong Pastor, ako yung poor, ako naman sana bigyan. Practice contentment and stewardship, no? Avoid hoarding. Ano yung hoarding? Naalala ko nung COVID, anong ino-hoard nila? Tissue, no? Grabe. Natawa nga ako eh.
Tissue, grabe. Ino-hoard nila. Sa pagpasok mo ng pinto nila, tissue agad, no? Kasi baka maubusan, no? Invest in eternal relationship. Yan. Di ba may mga kaibigan kayo? Wait, sinong hindi, walang kaibigan dito kay Susan? Hindi ako, ha? Okay. Sinong walang kaibigan kahit isa? O kaya, wala? Wala, di ba? Lahat tayo may kaibigan. Kahit yung kaibigan mo, nauuto mo, di ba? Ay, may kaibigan ako. Pero nauuto ko siya, namamilipin. Para lang masabing may kaibigan. Kaya mga imaginary friend. Ang delikado yun. Ay, hindi na kaibigan. Siguro, diretso yun sa may tama, no? Ganun, okay. Live with eternal perspective, no? Wealth is temporary, eternity is not, no? May kapalit kasi yan. Sabi nga sa Bible, no? Huwag tayong mag-build ng kingdom sa mga earthly things, no? Importante talaga eh. Kasi pagdating natin sa, kung naalala yung kanta na Thank You, no, by Ray Boltz, pero ayaw sana i-promote kasi si Ray Boltz ay bumaliktad na rin. Naging na siya eh. Brain na Boltz. Naging no. So, pero sabi niya, thank you. One time daw, punta sa langit, na pag-ibig pa, nakita niya yung isang tao, lumapit sa, thank you. Ba't ka nagka-thank you? Kasi yung binigay mong tulong sa church, sa katulong sa church, dumago ang church. So build on eternity. No? Yung wealth natin, magagamit natin sa Panginoon. No? Dahil lahat yan galing sa Diyos. No? Okay, so sabi nga, listen natin. Faithfulness in the little reveals readiness for much. Whoever can be trusted with very little, no? Lord, konti na lang ito. Ba't ko pa gagamitin sa inyo? Kailangan ko ito yung mas kailangan ko eh. Ang pag binigay mo sa Lord, ang Lord ang magpuprovide. Nasubukan ko na ba ito? Yes. Many times. Nung walang-wala kami, no? Yung isipin nyo, 4 ang anak ko, puro babae, no? Sunod-sunod, parang Doremi. Yung gastos kayang sinong hindi bumibili ng diaper, no? Diaper, gatas, di ba? Tipid nga kami, alam bakit? Bear brand lang sila lahat eh. Totoo. Hindi, ang nag-breastfeed lang siguro yung pangalawa ko, pero yung lahat sila, bear brand yun. Kasi bibilhan namin ng mahal na gatas pag-una. S26. Ako, sinusuka lang ang pangalay ko. Nang binigyan mo ng bona, nagustuhan, matamis. So, okay naman sila, lumaki silang maayos, no? So, yung iba nga rito yung condensed milk lang di ba? Hindi, yung mga dating sa dating panahon. Di ba? Sabi nga ng mother ko, lang daw yung ganun. Kaya, okay naman. Wala pa naman akong problema. Biglang lang isa yun. Okay, so faithfulness in little reveals readiness for much. Okay, unfaithfulness has, pag hindi kayo faithful, may consequences. Sabi rito, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, hindi kayo trustworthy sa paghawak ng worldly wealth. Bahay. Yung binigay ko, time, no? Money, no? Finances, influences, love. Paano pa kayo pagkakatiwalaan ng true riches? Yun yung consequence. Tapos last, faithful with others, ready for your own. Sabi gano'n, no? So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the true riches? No? Sabi gano'n. So ito yung conclusion natin. No? Brothers and sisters, no? Tandaan natin, no? Pag tayo ay, ano ba yung mga before we go to the conclusion, no? Ano yung mga faithfulness in little things? Kunyari, showing up on time. No? Sa trabaho, no? Returning borrowed items. Nako, hiniram mo, 10 years ago pa ngayon mo lang ibabalik, no? Okay? Keeping promises, yan, no? Yan, mga little things yan, no? Tithing consistently, no? Helping quietly, no? Hindi nyo inaano sa'yo, tinulungan ko siya nung isang araw, no? Quietly. Being honest in small matters. Yung honest ka, yung wala nakatingin sa'yo, pero honest ka, no? Praying daily, Sino bang pagdating mo, naintindihan ko, pag pagod kayo sa gabi, no?
Hindi na kayo makapag-pray. Pag nag-pray kayo, bukas na yung amen, no? Kasi, Jesus, tulog na agad, no? Kasi sobrang pagod, no? Pero maging faithful tayo sa dito. So, sige, conclusion na tayo. So, as we close, let's return to the heart of this parable, no? Accountability and internal impact. The unjust steward was facing a crisis, no? He knew this time was short and he acted decisively. Jesus doesn't commend his ethics, no? Mali naman talaga yun. But he does not commend his urgency and foresight. So brothers and sisters, we are stewards. Everything we have, our time, our influence, our resources is on loan from God. Naka-loan lang. Di ba minsan naglo-loan tayo ng dati mga pocketbook, di ba? Pero loan lang yung babalik tayo. And one day we will stand before Him and give an account. Not to be condemned, but to be rewarded. Not to be ashamed, but to be celebrated if we've been faithful. What we do now echoes forever. Our choices matter. Our stewardship matters. And our accountability leads to impact, eternal impact. So let's be found faithful. Let's live wisely. Let's invest in what lasts. Lord, nawa ay palagay namin sa puso namin na lahat ng meron kami ay galing sa inyo. We should acknowledge that. Minsan, nagtatalo yung isipan namin na dahil sa aming kakayanan, pinaghirapan namin ito. But if we, dahil sabi ng Bible na you gave us the ability to produce wealth. Lahat ng ginagalaw namin, trabaho, anong meron kami ay galing sa inyo. You allowed it. Hindi namin makakuha yan kung kami may sakit. But you allowed it, Lord. Thank you so much. So that's why, Lord, help us, Lord, to be accountable sa lahat ng aming resources. That we should think of eternity and how we will use that for your glory. Pangunahan mo kami, and as we reflect this in our daily lives, starting tomorrow for the whole week, help us always be reminded of this message. Lord, sa pangalan ni Jesus.